sa'yo ko na sana, sa'yo ko na sana. Alright mga tol, bali Friday ng umaga ngayon. And then pasok tayo ngayon sa akin trabaho. Time check 6:22. So kailangan nasa before 7 ako, nandun na ako. Pero try natin ha. Kasi medyo nagmamadali din ako. Ayun, nag-upgrade tayo ng side mirror. May kita nyo. Gagi. Tuloy-tuloy sila ako. Angas eh no. Tuloy-tuloy. Upgrade tayo ng side mirror. Parang ginaya ko lang yung vlogger na si What About TV. Napanood ko rin kasi siya, kasi naka-sniper siya. So sa kanya ko nalaman yung mga parts ng sniper or mga tungkol sa sniper. And hindi lang pala side mirror yung ano natin mga tol, in-upgrade natin. In-upgrade ko rin yung headlight natin, yung dito sa taas. Bali sa mga hindi nakakaalam, yung projector type yung nilagay ko na. Oo, tama yung narinig nyo, yung projector type na. Malakas siya sa gabi mga tol. Sobrang lakas niya. Yung pinaka low beam niya malakas na rin. Pero kapag nag high beam ka pa, sobrang kita mo na yung lugar. Hindi kasi siya ma-appreciate dito sa city kasi maliwanag eh. Maliwanag dito sa city. Pero kapag halimbawa sa province or sa mga sobrang dilim kayo rides or dumaan, ma-appreciate nyo yung yung pinakailaw nya. What? Kaya mamaya papakita ko sa inyo. Baka mabilis na, lilate na eh. Okay. Mabilis ka. Nanibago lang ako dito mga tol. Ito kasi hindi ito yung stock. Ito yung parang passing light. Ito naman yung switch ng ano natin, ayun nakikita nyo. Ayun diba? Lakas. Tapos ito yung high beam, low beam, high beam. And then ito yung signal light, left and right turn. And then busina. Masyadong kumapal kasi siya. Kumbaga yung sa stock, ang kapal lang dito nyo. Hindi kagaya dito, medyo maliit lang. Dito na tayo sa kanan, sa pangatlong lane. Dito sa motorcycle lane,
Dito kasi medyo walang lubak, pero meron naman lubak. Ayun, nakikita nyo. Pero sa gitnang-gitna ka lang para hindi ka malubak. Dito kasi sa kaliwa, dito sa kanan, sobrang lubak dyan. Kaya dito ako pumapesta lagi. Pero yung mga nandun kanina, nakaspalto na kasi yun. Kaya ako, nasa pangalawang linya ako. Anyway, balik tayo mga tol. Ito yun. So kapag passing light tayo, ito yun. Ayun, diba? Nakita niya. Pag tayo magano kasi yung passing light na ito, yung high beam yun eh. Kaya wag muna. Pero ayan. Ayun yung pinaka low beam. Ayun yung pinaka low beam niya lang. Gabi. Hindi pa kasi gabi, umaga pa lang eh. So mapapakita ko to mamayang gabi. Kaya papasok muna ako. Tagal na natin di nakakapaglalamove. Medyo na ano kasi ako kay lalamove, ang baba ng fare niya mga to. What? Sobra. Tapos ang late pa ng ang tagal pa ng sumagot ng mga customer doon. Nakakagigil. Though hindi naman yung dahilan, may mga alis kasi tayo. Sunod-sunod yun. Sabado lang ako nakakapagbiyahe ng lalamove. Kaya wala tayong choice kundi linggo naman. Ayoko naman kasi ng linggo mga tol. Pag linggo kasi masyadong matumal na rin yun. Matumal na nga ng Sabado, matumal na. Paano pa kaya pag linggo, diba? Kaya ayoko ng linggo eh. Mas okay sa akin Sabado. Pero kapag halimbawa nakalib ako ng weekdays, try natin maglalamove. Wow. Ang sisti kasi mga tol, kapag naglalalamove ako, dalawang booking na lang. Hindi na ako triple booking. Kagaya nung huling vlog ko ng lalamove. Uy, grabe to. Kagaya nung huling vlog ko ng lalamove, ayoko na nga. Magiging palaman ako dyan eh. Nanahimik ako. Anyway, balik ulit. Kagaya nung huling vlog ko kay lalamove, paldo rin yun. Kahit nasa 900 total gross lang kay lalamove yun, pero pumaldo ako sa tip nun. Sobrang paldo yun mga tol. Yun parang 200 lang na 150 nga lang ata yun. Wow. Na fare Mandaluyong going to Bacoor, ginawang 350. So meron tayong 200 na tip dun. At least hindi nakaltas kay lalamove, no? So personal na lang siya na mag-tip. Kasi kapag nag-tip ka pa sa lalamove, makikihati pa si lalamove dun, diba? So okay na, naitip mo na lang yung bayad mo kay sa rider kapag na drop off na, kaysa sa ilalagay mo pa sa app or diba may nagpa-plus plus dun. Huwag mo na lang i-plus. Ayun yung mga gusto kong mangyari, kasi naiipon yung ano natin kay lalamove na. Okay, UP na. Itong side mirror na to, parang hindi ko alam po, parang may grado siya. O naninibago lang ako. Mas maganda pa rin kasi talaga yung ano eh, no? Yung stock mga tol. Para sa akin sa side mirror, okay na yung stock. Kasi kitang-kita mo buong likod mo dun. Kitang-kita yung blind spot.
Pero kapag bumili ka kasi sa aftermarket, merong hindi na makikita eh. Ayun lang yung downside ng side mirror kapag bumili ka ng aftermarket na side mirror. Tagal ko rin nag-upgrade ng side mirror. Kasi feeling ko okay na ako sa stock talaga na side mirror. Though bumili ako noon mga 20 last year ata, 2025 o 2024. Wow. Ito mga tol, na score ko to ay nasa 700 plus to. Siguro mga nasa 750 ganun. Okay, dito na, shortcut tayo. Kasi kapag may nakikita akong sniper, tas ang ganda ng side mirror nila, parang na-attempt akong bumili talaga. Ito na nga eh. Na-attempt na nga bumili. Tapos na-attempt naman akong bumili ng muffler, mga tol. Sana all. Though pinagbabawal na yan sa Manila, pinag-iisipan ko kung bibili talaga ako, kung mag-change ako ng muffler. Kasi may napanood ako sa Facebook naman siya. Grabe naman yun. Pasado naman sa LTO daw. Pero sa kanila, sa city ordinance nila, hindi. Grabe. Siguro yung decibel niya ay nasa 92, 94. Ayun. Hindi pumasa. Kaya pinag-iisipan ko talaga mga tol na ano ba, magpapalit ba ako? Kasi Manila to Marikina ako nagtatrabaho. Uma. Oo, yun, Uma. Uma naman ang gusto kong ipalit. Actually, ang una kong natipuhan ay Replica Pro. So nga lang napaka-iksi niya eh. Bagay na bagay lang siya sa street GP concept. Ayun talaga yung gusto ko dito eh, street GP. Para magastos siya. Hindi siya pang daily. Kasi ninipis yung gulong mo. Tapos syempre bibili ka ng bagong mags. What? Daily ko kasi ginagamit to eh. Alam nyo yun? Tapos bibili ka ng mags, bibili ka ng shifter kasi bagay siya sa shifter eh. Diba? Kaya nag-iisip ako kung Replica Pro ba talaga ang bibiling ko. Pero nung may nakita ako sa TikTok na Uma Racing version 3, yun, ganda nun, ang ganda ng tunog dun. Check nyo mga tol, or sa mga sniper user dyan, check nyo yung Uma version 3. Diba magpapalit tayo ng muffler, ay kailangan natin magpa-remap. Though meron namang mga plug and play lang, kagaya ng MBR1. Yan, plug and play lang yun. Papaisip naman ako na bibili na ano ko lang, baka kasi mamaya bawal sa LTO pag magpaparehistro na, diba? Baka masita tayo, hindi tayo makapag-rehistro pa. Lalo na magpaparehistro na ako ngayong buwan, March kasi ako eh. So baka after na lang ng baka next week. Wow. Ayan, bago mag last week ng March. Yun o, bilis, 85. Ay, lumusot ni kuya. Okay lang. So time check, 6:43 na. Meron na lang akong 17 minutes para hindi malate. Pero sakto lang yan siguro. Dito sa kabaan ng tulay na to, medyo traffic dito eh, papunta. Palabas kasi ng Marikina itong mga to eh. Alternative route din kasi yan eh. Yung iba kasi dumadaan ng Batasan, yung iba sa
malabas ng Katipunan. Dito kasi lalabas ka dito C5 sa may UP. May nakita kasi ako kahapon na tayo. Same lang ng motor ko, same unit, itim din siya, and then naka shifter siya na black. Sabi ko, ang ganda. Pag tumagal-tagal kasi nangangawit yung pa ako na. Ganito na ba talaga pag tumatanda? More on computer kasi talaga ang aking trabaho. Kaya gusto ko mag-field. Okay, malapit na. H-bow na. Ito ang H-bow. High school ata yan. Basta. Kita niya ba yan? May mga banderitas. Sir Julian. Sir Julian! Oh, sir. Tara na. Okay, dito na ako mga tol. Next time ulit. Peace out.